Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ako po'y nagagalak at kayo po ay muli ko nakasama. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat hindi mo tayo inililigaw ng ating pananampalataya sa Panginoon sapagkat alam natin na ang pananampalataya nito ay nakaangkla sa salita ng Panginoon. Lalong-lalo na po, ang ating pong mensahe ay laging manggagaling po sa aklat po ng Salmo o awit. Ito pong awit na ito ay sinulat ng 1,000 taon na nakalipas. Ito pa yung foundation ng awit. Kung saan sa mga Israelita, ito yung pagsamba nila na may gamit na mga instrument. Ito po, sinasabi po yan. At ito na po yung awit na ito na kung saan kaya natin umawit kahit sa panahon ng gabi. Ano yung gabi? Ito yung downside natin. Kaya ito po yung sabi sa awit 42:8. Ito po ang ating series title, ang mga awit sa gabi o Songs in the Night. Sa araw ng Panginoon, ipinapakita nyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa inyo, O Diyos, na nagbibigay buhay ko. Okay, sa talagang pagsamba ay talagang nais ng Diyos. Kaya every Sunday, tayo po nagkakatipon-tipon, mayroon po tayong pagsamba. Isa na rito po yung pag-awit. At ang Diyos po natin ay Diyos ng musika. Ano yung magbabasahin niyo po ang Bible, pag po ang mga lingkod ng Panginoon, sila po ay lagi nag-worship kay Lord. Lagi po sila nagsumasamba. At ang pagsambang ito po ay nangangailangan po ng mga instrumento, tugtugin. Ano po sabi sa awit 153:3-6? Purihin siya sa tunog ng mga trompeta, purihin siya sa asalyo ng mga alpa at lira, purihin siya sa tugtog ng mga tamburil at sumayaw, purihin siya sa tugtog ng mga instrumentong may kwerdas at mga plauta, purihin siya sa matutunog na pompiang, purihin siya sa mga taginting nito, at lahat na may buhay ay magpuri sa Panginoon. Lahat po tayo, sino po dito lahat na may buhay, nagpuri dapat sa Panginoon. Minsan lang, pag tayo nag-worship kay Lord, pag nasa sa sitwasyon ka na panay may mga problema ka, malungkot ka, ang hirap mo magpuri, di po ba? Ang hirap magpuri, ang hirap magtaas na kamay. Pero ang kahalagahan po kasi, if the Holy Spirit working in us, kaya natin magpuri na may kagalakan sa Panginoon. Kaya yun po kahalagahan ng banal na Espiritu sa atin. Kasi po ito po yung nag-uudyo, nag-focus sa atin na ano man ang sitwasyon ng buhay mo, hindi makakahadlang ang iyong labi, ang iyong katawan, ang iyong pag-awit sa Panginoon. Ayan po sinasabi dito po sa Ephesians 5:18-19. Huwag kayong maglalasing dahil nakasisira ito na maayos sa pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyo mapuspos kayo ng Espiritu, pag-usap-usap kayo gamit ang mga salmo o awit, himno at iba pang awiting espiritual. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. Kaya talagang pag tayo filled ng Holy Spirit, hindi pwedeng hindi ka aawit sa Panginoon. Sabi nga dito, huwag kayong mapuspos ng ibang espiritu, kundi ang espiritu ng Panginoon. Kasi nga, paglalasing, may espiritu po yan. Hindi mo ba, ang problema nga lang, pag tayo nalalasing, tsaka lang tayo kumakanta. Sino mahilig dito sa video okay? Di ba? Kapag may mga birthday, kailangan may video okay, kaya tayo nagkumawin. Pero sinasabi ng kasulatan, papuspos kayo ng espiritu ng Diyos nang may pagpupuri at pag-awit sa Panginoon, ng buong puso at kagalakan. Kaya pag po tayo ay umaawit sa Panginoon, nais po yan ng Diyos. At nanggagaling po ito sa puso natin na may kagalakan. At ito po ang nais ng Diyos. Pero madalas ang problema natin kapag tayo ay ngayon, dahil nasa downside tayo na ang buhay natin parang dilim-dilim, ang hirap umawit sa Panginoon. Kahit sa tahanan, di po ba? Lalo po sa panahon po natin ngayon. Kung mapapalitan niyo, sino po yung nagpapakarga ng gasolina? Kailan lang ako, papakarga ako ng gasolina, sarado yung gasolinahan. Tapos sabi ko, makakaibita na yata ng gasolina. Mag-iisip ka, tukat mo wala yan ngayon, ang dami. Kung 2026, ang dami ngayon na nangyayari sa ating paligid. Parang nakakaawit po ako sa Panginoon. May problema na nga ako sa bahay, may problema ako sa opisina, sa aking school. Ang dami pang problema sa paligid ko. Kaya ko ba umawit sa Panginoon?
Kaya ko bang bigyan pa ng buong puso't kagalakan ang Panginoon? Kaya ang kagandahan dito kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, Holy Spirit, we can sing to the Lord. Amen? Kaya natin umawit sa Panginoon. Kasi nga, hindi po ang Espiritu ng Diyos kaya ibinigay yan sa mga mananampalataya, sa mga anak. Kasi alam po ng Panginoon na dito sa mundong ito, magsasuffer tayo, makakaranas tayo ng mga problema, pero ang maganda, paano tayo tutugon sa mga ganyang problema? Alam niyo po ba yung hayop na scout? Ito po yung, kung tawagan din po ito yung sting vulture, yung nagbubuga ng mabaho. Siya nakakita, wala kasi tayo dito na, yung ganong hayop. Alam niyo po ba, sino po nakakalala? Yung scout yung may balahibong buntot. Pero pag sila po ito po yung protection nila para sa kanila mga kaaway. Magbubuga sila parang, alam niya, na masangsang mabahong amoy. Sino po nakakaano na gano'n, na hayop na scout? Yung pag hinawakan mo siya, magbubuga siya ng hindi kaaya-ayang amoy. At ang mga po nito, may mga bata nilalaro po yun. Kaya nakita nung magulang, sinigawan yung mga bata, at siyempre, nag-hysterical yung nanay, ang hawak nila yung, alam niyo na, iskang ka na mabahong amoy at binubuga. Siyempre, yung mga bata, dahil sinigawan sila, nag-hysterical yung nanay, natakot yung mga bata. Dahil sa takot nila, pinasok nila sa bahay nila. Ano po ba sinasabi sa atin ng kwento na yun? Ang nakakatuwang bagay kasi, minsan, yung sitwasyon o problema natin, pag tumugon tayo, nakakasama pa. Imbis na nakatulong sa problema, lalong sumasama. Di po ba? Kaya, mahalaga po sa isang Kristiyano, lahat po tayo makakaranas ng problema. Sino po dito walang problema? Sino dito may problema? Di ba? Parang ang pagtaas. Lahat tayo nagkakaproblema, di ba? Ang problema ka sa problema, nagkayaya pa eh. Nagiging dalawa, nagiging tatlo, di ba? Pero ang dapat po natin, magkaroon tayo ng reaksyon sa mga hindi magagandang nangyayari. Siyempre, lahat tayo may problema, mga hindi natin yung magagandang nangyayari, hindi natin gusto yan. Pero ang mahalaga, kung magkaroon tayo ng tamang pagtugon dito. Paano ka ba tutugon sa mga sitwasyon na ayaw mo? Sa sitwasyon ng problema, paano ka tutugon? Kaya po, yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga, naging panatag at alamin na ako ang Diyos at be still and know that I am God. Maging panatag ka at malaman mo na ako ang iyong Diyos. Ang ating pong verse ay makikita po sa awit 46, 10-11. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na akong Diyos. Ako'y namumuno sa mga bansa. Ako'y namumuno sa lupa. Ang Panginoon ang mahabbo ay kasama natin. Ang Diyos na Jacob, ang kanlungan natin, Sela. Ano ba yung Sela? Pause o pahinga. Ang ibig sabihin po dito, yung magsitigil dito po sa expressive, be still. Maging panatag kayo. Ibig sabihin po dito, kilalanin natin ang Diyos. Pag sinabi ko kasi kilalanin ng Diyos sa Bible, hindi lang po yung pangalan. Kilala ko yan, di ba? Minsan, kilala ko yan. Sa pangalan lang, mababa. Pag sinabi ko kilalanin ng Diyos, ito po yung magkakaroon tayo ng intimate relationship with the Lord. Yung intimate ito parang pagsasama sa mag-asawa. Kaya tayo lagi nahalintulad, di ba? Ang Diyos sa ating group, tayo ang bride. Kasi po, mayroon tayong malalim na relasyon sa Panginoon. Kung kilala natin ang Panginoon. Ano man ang katangian niya. Dito mapapansin natin, sabi dito, namumuno sa mga bansa, namumuno sa lupa. Ibig sabihin yung Diyos na iyong pagiging pag-asa. Dahil panatag ka, ito yung Diyos ng mga lahat na mga Diyos ng bansa at lahat at sa lupang ito. At sabi dito, Panginoon na mga po kasama natin ang Diyos ni Jacob. Hindi na papansin bakit lagi sinasabi yung Diyos ni Jacob? Kilala niyo po ba si Jacob? Isa po siyang mandaraya. Isa siyang wais. Nilabangan niya si Esau ng kanyang kapatid. Yung birthright kinuha niya. Yung pagiging panganay mo sa kultura ng mga Israelita, lahat ng mga magaganda po, mga manas ay mapupunta agad. Yung mga pangalawa, hindi ganun karami. Ang pangalan Jacob, mandaraya. Bakit kaya? Lagi dito, ang Diyos ni Jacob na mandaraya. Alam niyo po bakit? Ipinapakita lang po ng Panginoon dito
na tinutulungan ng Diyos yung mga taong gusto mabago. Yung gusto na may pag-asa pa, may mga chances pa. Kaya tayo dapat sinasabi, mapanatag ka kahit ang buhay mo noon ay hindi maganda. Mandaraya ka ba? Sinungaling ka ba? Mamamatay ka ba? Dati ka ba? O check ka na lahat. Sabi ng Panginoon, may pag-asa. Kaya sinasabi na lagi ng Panginoon, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng pag-asa. Na anuman ang sitwasyon sa buhay, ang Diyos ang may pag-asa na magbibigay sa iyo ng maraming pagkakataon. Nakita po natin na napakaganda po na magkaroon tayo ng panatag sa panahon ng kaguluhan, pagsubok at bagyo ng ating buhay. Lalo sa panahon po natin ngayon, di ba? Lalo na, pagtataas ang gasolina, lahat tataas. Di po ba? Pagkain, lahat po tataas siya sa means of transportation, gagamit po ng gasolina, pati ang kuryente, tataas po kasi gumagamit din po sila ng gasolina. Ang mga hindi na tumataas, yung mga yung mga wala na pag-asang tumaas. Pero yun ang nakatapala, kaya marami lalo mga nanay ngayon. Wala nag-iisip paano na yung budget ko. Paano na yung... Totoo yan. Kaya nagkakabubuno po tayong alalahanin, pero sabi ng Panginoon, maging panatag ka. Bakit? Because I am the God who is in control sa lahat ng bagay. Naniniwala kayo, God is in control? Amen. Kung ang Diyos ay may control ng lahat, panatag ka. If you know God is in control, we can be seen, kaya natin maging panatag. Na ang Diyos na sinasamba ko ay tunay na may control at sovereignty, may namumuno sa lahat ng mundong ito. Kung ang Diyos na sinasamba kaya, be still and know that I am God. Pakilala niyo ko kung sino ako, na ang Diyos nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Tayo mapapanatag dahil ang Diyos ang ating kapahingahan. Sino po dito kandungan pala? Ang Diyos ang ating kandungan. Sino po dito yung pag napasok sa isang lugar parang, wow, parang dito ko gusto magpahinga. Yung kandungan mo na safe ka. Di ba? Sino gusto yung mga ganun na pumunta ka sa isang lugar na kung saan parang walang problema dito. Parang ako nakapayapaan kapahinga. Yan po ang ating Panginoon. Ang Panginoon po kasi natin, siya po ang may kontrol ng lahat, kaya niyang hawakan ng lahat. Kaya pag nasa Diyos tayo, panatag ka. Kaya anumang sitwasyon na nangyayari dito sa ating mundo, panatag tayo eh. Ano bang gera nangyayari? Panatag tayo. Ano sabi dito sa awit 46:1-3? Ang Diyos ang ating kandungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya hindi tayo matatakot, bagamat mabago ang lupa, mabago man ang mundo, at madulas sa puso ng dagat. Bagamat ang tubig nito ay bumula at humugong, bagamat ang mga bundok ay maugat dahil sa lunos niya, sila. Pahinga or pause. Ibig sabihin, ano man ang mangyari sa paligid natin, meron tayong lugar na mapupuntahan kung saan may pag-asa, may kapahingahan, at meron kang kagalakan. Panatag ka. Sa panahon niya natin ngayon, kaya marami ng Pilipino na natatakot. Bakit? Kasi kaalyado natin ng Amerika na possible daw na pwede tayong tirahin ng Iranian. Yan ang ipalalaban natin. Yung mga missile yun. May pagsalag ba tayo dito? Wala. Kaya nagbibigay ito ng alalahanin. Pero sa mga taong ang Diyos ang ating kapanatagan, hindi tayo matatakot. Bakit? Kasi alam mo na may Diyos na may kakayahan na ikay ingatan. Amen? Kapag ang Diyos sa kandungan, hindi tayo matatakot. Ano man ang mangyari sa mundong ito, hindi tayo matatakot dahil meron tayong masisilungan ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Ano sabi dito sa Kawikaan 18:10? Ang Panginoon ay katulad ng toring matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. Malinaw po ang ating Diyos ay toring matibay. Ibig sabihin, walang sino man ang makagigiba o kung saan ang toring nito ay matuwid, magbibigay sa iyo ng mabubuting bagay, lalo na sa oras ng panganib. Kaya hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aalala, hindi tayo mapupunan ng mga alalahanin sa buhay kung saan panatag ka. Sabi mo sa katabi mo, panatag ka ba? Nakikita mo ba sa mukha niya? O stress na stress? Kasi naman tayo, alam ano ng palataya. Pag tayo, lalo na sa mga, next week daw,
Tataas daw ang gasolina ng 2 digits. Paano na? Paano na bilihin? Paano na ang mga nag-aaral? Paano na? Pero dahil may Diyos ka na makapangyarihan, na kaya ka iligtas sa lahat ng oras at pagsubok, ano mangyayari sa'yo? Panatag ka. Tingnan mo ulit ang katabi mo. Panatag na ba? Nakakangiti na ba? Hindi ba pulong stress? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi yun ang kayo natin. Kaya minsan sasabi, mga Kristiyano, yayabang. Hindi kami mayabang. Ang sinasabi na ng Diyos namin, ay maging panatag kami lalo sa sitwasyon na puno ng away, digmaan, at mga bagay na nagbibigay sa atin ng mga magbibigay sa atin ng pagkatakot. Kaya sa panahon ng pagsukalamidad, meron tayong tatakbuhan tayo ng ating Panginoon. Okay? Ang Diyos ang ating kanlungan. Bakit? Kaya may pag-asa. Kapag mayroon kang lugar na mapupunta, alam niyo mga sa digmaan, nakapanood niyo ngayon? Pag mayroong missile dumarating, sa Serena, at pupunta siya doon sa bomb shelter. Sa lugar na yon, ligtas sila. Ang mga Kristiyano, may kandungan tayo at show yung hope natin because meron tayong Diyos na may matibay, walang sino man ang pwedeng gumiba, maging anong message yan. Amen? Yun ang pag-asa natin. Kaya may kandungan, may pag-asa. Ano sabi sa awit 62:5-6? Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan. Nanyo? Kapag may pag-asa ka, pahinga ka. Dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Siya lang ang aking batong kandungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan. Kaya ligtas ako sa kapahamakan. Ligtas tayo. Kasi alam mo, na may Diyos ka na pwedeng kanlungan at may Diyos ka, ibig sabihin, may pag-asa. Amen? May pag-asa ka. Huwag kang matakot. Iba, ganun ko, baka tamaan tayo ng iso. Baka tayo ay, dahil natin nangyayari binibigay ng kaaway na takot. Pero pag ang Diyos ang ating kanlungan, huwag kang matakot kasi may pag-asa. May pag-asa ang Panginoon. Ang nakakalungkot lang, maraming Christian, kanilang kanlungan, hindi naman ng Diyos. Isa yung kayamanan. Tuwibidin ako na yung pera ko, baka sumagkang ko, mag-panic buying. Diba? Pero paano kung wala? Isa yung ating talino, ating trabaho, ating katawan. Refuge natin yan. Yun ang ating ginagawa ating kanlungan mali. Kasi lahat ng yan, mga gigibayang mga yan. Pansamantala lang yan. Pero ang Diyos natin sinasamba, ang refuge natin, ay tunay na hindi magigiba. Sapagkat sabi nga niya, ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Lahat ng kaharian dito sa mundo, papaksak, pero ang kaharian ng Diyos, mananatili nakatayo. Amen? Amen. Pero mag-asa. Pag-asa tayo. Pastor, paniligin mo yung salita ng Panginoon. Minsan sabi mo, Pastor, ang hirap paniwalaan yan eh. Kaya nga, paniwalaan mo yung sinasabi ng Panginoon. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos upang tayo matakot. Tinawag tayo ng Diyos upang maging panatag tayo. Ano? At huwag natin kalimutan na ang Diyos ang ating tunay na kanlungan. Huwag po tayong kung saan natin ginuwa yung ating kanlungan. Ang ating pag-asa. Lalo na yun, marami tayong mga mahal sa buhay na sa ibang bansa. Paano na? Ay, iba nga, uwi na pa kayo, repatriate pa kayo. Hindi, kasi pag uwi namin ng Pilipinas, wala kami trabaho. Paano na? Eh, hindi mo, paano na? Ang Diyos ang dito. At naapektuhan, syempre din, ang ating pamilya sa Pilipinas. Pero kung alam mo, ang Diyos ang ating kalungan, mapapunta rito sa ang iyong kamag-anak sa Pilipinas, o nandun man lang, ang Diyos natin hindi nagbabago. Kaya natin magtiwala sa Panginoon. Ang ating Diyos ang ating kalungan, kaya kaya natin magtiwala. Kung may pag-asa ka, at siya ang kalungan mo, magtitiwala ka. Diba? Ang sabi dito sa awit 62:7-8, nasa Diyos ang aking kaligtasan at karangalan, siya ang matibay kong kandungan. Siya ang nag-iingat sa akin, kayong mga mamamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya. Sa lahat ng oras, ha? Hindi lamang sa may problema, hindi lamang kayo may ibaan o something na nangyayari sa ating bansa, kundi sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya lahat ay yung suliranin dahil sa ating kanlungan. Kung alam mo ano sa ating matibay na kanlungan, magtitiwala ka sa lahat ng oras. Hindi yung panahon na may problema na tsaka pag-iwala. Sa lahat ng oras, mabigat man yan ang problema mo, maliit man yan, magtiwala tayo sa Panginoon. Ano bang suliranin?
ay ating masasabi dahil may kakayahan ng Diyos na tayo tulungan niya dahil siya ang ating kanlungan. Ano ba? Dapat huwag po natin mag-double-minded tayo na sabihin sa Kanya ang problema po sa mga Kristiyano. Saan mga nagsasabi ng problema? Madalas, social media. Di ba? Mga bagay na humingi tayo ng simpatya sa mga tao. Nakakalimutan natin yung magtiwala sa Panginoon. Ang problema natin, chichips natin sa social media, sa kapwa natin. Sabi ko, ganito nangyayari. Sasabihin naman sa kabila, ganito. Tumano ka. Kaya sabi ko, dapat alam mo yung pagtuto sa sitwasyon na ikay nasa sitwasyon ka na mabigat ang may problema o sitwasyon na hindi maganda. Dapat nagtitiwala ka sa Diyos. Ang ibinibigay mo dapat sa iyo, sa Diyos mo ibinibigay. Ako nung ako po ay binabaran ng Panginoon, pag di mo nagtiwala sa Kanya. Kasi hindi mo gano'n na magtiwala. Lalo na yung pagbabago ng isip mo, hindi mo gano'n nagtiwala. Bago ka na. Pero dahan-dahan yun. Kung di pa ako nagtiwala sa Panginoon, wala po ako dito. Nagtiwala ako na kaya ng Panginoon na baguhin ang buhay ko. Kaya ng Panginoon na maging instrumento ko upang makita na kaya mabago ang tao kung magtitiwala ka lang. Amen. Lalo na po sa sitwasyon natin ngayon. O ang sitwasyon mo yun, yung pera ka doon, pang na, may kakawal na, Uli ko nagkakawal mo, may pera ko. Ngayon na po naman natin, finances. Pero kung natitiwala ka sa Panginoon, alam mo na siya ang kandungan mo, may matibay kang kandungan. Ang sabi sa Awit 7:1-7, sa marami ako'y naging kabilang-gilalas, ngunit ikaw ang matibay kong kandungan. Strong refuge. Sabing matibay. Kung pagkasabi, anong giba mo hindi sa papaksak? Ibig sabihin, anong sitwasyon ng buhay mo, ang ating Diyos mananatili nakatayo para tulungan ka at sabihin sa iyo, maging panatag ka na, ako bahala sa iyo. Amen? Kaya magtitiwala tayo eh. Sino dito pinabayaan ng Panginoon? Sino may malakas ang loob na sabihin niya pinabayaan? Sino dito hindi pinababayaan ng Diyos? Yes. Ay naranasan niyo na testing na sa iyo si Lord kung titiwala ka. Kung pag-asamin, si Lord pa, dahil beses ko na experience mo, yung beses na ako niligtas, yung beses na ako nakalusot sa mga problema, nagtagumpay ako. Kung titiwala ka sa Panginoon, siya ang kandungan mo. Huwag kang magtiwala sa tao, huwag kang magtiwala sa kayamanan, huwag kang magtiwala sa trabaho, o huwag yung pag-insiguridad mo. Si babaksak lahat yan. Yung nangyari na, di ba, pandemic? Dami, di ba? Ano sabi ni Lord? Ako ang may kontrol ng lahat. Kaya nga kung alam mo, ang Diyos ang ating kanlungan at titiwala ka. Dapat ang mga Kristiyano, ano man ang problema, dapat nakakangiti at umahawid sa Panginoon. Dahil alam mo, ang Diyos ang kanlungan mo, panatag ka. Amen? Sino dito ang umawid kanina? Bago na namin. Di ano bakit? Kanina mo yung bago pala nag-aawit, bago namin ito, parang iba yung aawit. Pero ano kung sabi niyo, sabi ng Panginoon, kung ikaw'y panatag ka, at alam mo ang kapangyarihan na Holy Spirit na sa'yo, makakaawit ka ng buong puso at kagalakan sa Panginoon. Hindi ang sitwasyon ang magdidikta sa'yo para umawit ka. Kundi ang magdidikta sa'yo, yung banal na Espiritu, ang Diyos na meron ka, yung kapanatagan na ibinibigay ko sa'yo, at ang sabi ng Diyos, kung kilala mo ko, aawit ka dahil alam ko na ikaw yung guluhan ko. Amen? Aawit ka sa Panginoon. Kasi alam mo, yung pagsamba natin, hindi depende sa sitwasyon. Nakadepende yan sa pananampalataya at pagkakilala mo sa Panginoon. Kaya minsan pag tayo puno-puno ng problema, di ba? Hindi tayo makakanta. Ano yung inisip nyo? Saan kaya ako makakakanima? Saan kaya makakalita sa problema ko? Yung solusyon sa pamilya ko, yung lahat ko ba? Yung example dito, sino po nakakabasa na yung mga alagad ng bumabagyo? Nakakabasa niyo po yun? Di ba, bumabagyo nun? Lahat ng mga alagad niya, aligaga, ano ba yan? Sino, si Jesus, ang ating guro, natutulog pa. Kung nakahulog pa na, nakahulog, natutulog, nagpapahinga pa. Di ba, nung nagalit ng Panginoon, sabi niya, asan ang pananampalataya mo? Sabi ng Panginoon, tigil ka bagyo. Tigil ka hangin, alon, maging panatag ka. Ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Kapag kasama mo ang Diyos,
makakatulog ka na mahinti. Amen? Ano mang bagyo ng buhay mo, ano man lakas ng hangin, ano man lakas ng mga alon sa buhay mo, makakatulog ka. Dahil alin, kasama mo ang Diyos. Panatag ka. Kaya nga tayo dito yun, panatag, nakakatulog. Dahil kasama rin ang Diyos eh. Diba? Okay, nag-pray ibang nakayuda. Yung natutulog. So, kaya ano ba sinasabi natin ng Panginoon? Tayo mapapanatag dahil ang Diyos ang ating kapahingahan. Yung nga, pahinga kay Lord. Tayo, alam mo minsan, nagugulat ang ibang tao lang sa mga Kristiyano. Nga, may problema na, pero hindi napapansin yan kahit sa sarili. Pag tayo magpanatag at lagi tayo nakaasa sa Panginoon, makakatulog ka ng manimigin. So, kaso na nakaka-istorbo kasi nadihilig. Dahil panatag ka nga eh. Yung nga makikita mo may kapahingahan ka kasi nga, panatag ka na alam mo ang Diyos, nakilala mo, natutulog sa iyo. Ano sabi doon sa awit 46:8-9? Halika tignan mo mga kahangahangang bagay na ginagawa ng Panginoon sa mundo. Kanyang pinapatigil ang mga digmaan. Talagang sa ng Panginoon na yun, yung mensahe. Sa lahat ng sulok ng mundo, binabaling niya mga sibat, pinuputol niya mga pana, at sinusunog ang mga kalasag. Ang Diyos na ating kinikilala, ang ating sinasamba, ang Diyos na kayang magpatigil, magpawala ng digmaan dito sa mundo. Mapapahinga ka. Ano hindi po ba sa mga bansa na napupuno ng mga gera-gera? Hindi sila pahinga. Bakit? Naku, makatutulog na naman ng trumpeta. Ano mas maraming nagsasabi? Hindi na sila natutulog. Dahil maraming tulog ng trumpeta. Maraming tulog ako, mag-evacuate kayo, pumunta kayo sa bomb shelter. Pero salamat sa Panginoon. Tayo, hindi man lang digmaan ng mga gera o mga missiles tayo, pero marami tayong digmaan sa buhay sa araw-araw. Amen? Pero sabi ng Panginoon, kaya kong patagilin anumang digmaan sa buhay mo. Kaya kong balikin anuman sibat. Ano yung mga sibat na ito yung mga humahadlang, ito yung mga ginagamit na kaaway upang hindi tayo makapagpahinga, mga pinuputol ng Panginoon, anumang pana. Ano yung mga panang kasinungalingan ng kaaway? Ay naku, hindi ka naasin. Ay naku, hindi na mababago yung buhay mo. Ay naku, yung sitwasyon mo wala na. Walang kwenta buhay mo, hindi. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng digmaan ng buhay mo, kaya kong patigilin upang maging pahinga ka sa aking piling. Amen? Kaya manatag tayo eh. Kaya pahinga tayo kasi anuman digmaan sa ating buhay, meron tayong kapahingahan. Dahil tayo sa ating sa araw-araw pa lang, di ba? Pagpunta pa lang dito, digmaan eh. Pupunta ba ako ng church? Kakatamad eh. Asarap matulog, lumami. Pupunta ba ako ng church? Wala kang pamasahe, wala kang susuot. Naku, lumis na naman. Sino mga estudyante rito? Lumis na naman, pasok na naman. Kakatamad. Di mo yan, makatrabaho. Makikita ko na naman si boss. Si boss na lalaki kong ginamit naman. Yung kasalanan katrabaho. Ang tamad-tamad. Bakit? Di ba? Mga nanay, bakit? Ano na naman kaya ang uulamin namin? Wala na naman. Ano yan? Pare, pabaon ko sana. Ang dami natin battle sa buhay na nagbibigay sa atin na hindi kapahingahan. Pero sabi ng Diyos, papanatag ako ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Amen? Yun ang Diyos natin na sinasamba. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At ang Diyos sa ating kapahingahan dahil nakikilala natin siya. Kasi yung maganda po, pag ikaw ay Kristiyano, lalo pininggalis po namin tayong lahat ng Diyos magbasa ng salita ng Diyos upang makilala natin siya. Kasi ang kahalagahan po, bakit ka nagiging panatag, may kapahingahan ka kasi kilala mo ang Diyos. Kasi pag isang tao, halimbawa may isang tao kang kilala, yung tao na yun may kakayahan na ibigay sa iyo lahat ng mga pangangailangan mo. Di ba? Didikit ka. Di ba? Kasi alam mo na kaya ibigay lahat ng mga pangangailangan mo. Sa lahat ng oras, itutulungan ka. Ganun ang ating Panginoon. Kapag kilala mo siya, pahinga ka. Panatag ka. Kasi kilala mo ang Diyos. Ano sabi dito sa Isaiah 45:6-7? Upang malaman ng mga tao mula sa sigatan ng araw at mula sa kanluran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Aking inilagay liwanag at ilikha ko kaliliman.
Ako'y gumawa ng kaginahuan at lumikha ako ng kapahamakan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Tingnan mo yung paligid natin. Naniniwala kayo na ang Diyos na may gawa niyan? Kung katabi mo, tignan mo. Kahit may ginamit pong magulang yan, galing sa Diyos ang buhay natin. Lahat po na nakikita natin, galing sa Diyos. Minsan may pinanood po kami kagabi yung dinosaur. Yung original dinosaur. Documentary. Makikita mo doon yung paano yung perfect na gawa ng Diyos sa nilikha. Saan? Bawat iniligay niya may purpose, may layunin. At hindi mo kayang gawin yun ng kaisipan ng tao. Hindi po. Sabi nga ng anak ko yung iligay lang sa iyo yung mata mo at yung kumunekta yan sa utak mo, sa bawat nakikita mo, lalagay po yan sa utak mo. Isa dami na natin nakikita at iniisip na ilalagay mo yan. Kaya ba ng tao yun? Kaya ba ng siyensya yun? Di ba, ipagpupultest for 9 months. Kaya ba ng tao gawin yun? May sumubukan yan Pero nag-fail. Yung gagawa sila, hindi ayon sa disenyo ng Diyos. Kinokopya nila, nag-fail sila. Kasi ang Diyos lamang ang may kakayahan na gumawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Kung ang Diyos na yan, yung Diyos na sinasamba mo, pahinga mo Bakit? Kung kamangha-manghang bagay na gagawa niya, ano pa ba hindi niya na kayang gawin? Siya ang may control ng lahat, may kamamahalaan sa lahat. Pahinga ka. Ang tanong niya kasi sa atin, naniniwala ka ba? Doon sa pagkakakilala mo sa Diyos, hindi mo talaga kilala si Lord. At minsan ang mapahingahan sa ating kinukuha sa mundo. Alam niyo ba, ito na, unless ang Diyos hindi nyo kapahingahan ng kaligayahan mo, lahat ang iniisip nyo, hindi kayo magiging maligaya. Ay, yung asawa ko, yung boyfriend ko, yung business ko, trabaho ko, yung talino ko, yung lakas ko, lahat yan. Darating ang panahon, maghahanap ka pa rin. Pero pag ang Diyos ang kaligayahan, kapahingahan mo, sabi nga ng Panginoon, hindi ka na muli mauuhaw. Hindi ka na muli maguguto. Anong sabihin? Satisfaction. Pag ang Diyos ang ating kaligayahan, wala ka nang hahanapin pang iba, kundi ang Diyos lamang. Yun ang katotohanan. Ay, pahinga kayo. Ay, marami ito, pero hindi pahinga. Hagit na hagit pa. Nakuha na yung boyfriend. Pang-ilan na, pang-lima na, pero bakit naghahanap pa? Diba? Iba naman, nagpapalaki ng katawan. Bakit hindi ba ko ng katawan? Hindi pa rin ang gusto. Para may kulang pa rin. Sa mag-asawa, ganun din. Parang dami naghahanap kasi nga, unless hindi ang kaligayahan mo, Diyos, maghahanap ka pa rin ng kaligayahan. At yun ay magpapabaksak sa'yo, magpapalala sa'yo saan. Hindi ka mapapahinga. Di ba meron dito? Trabaho na trabaho, pero parang hindi. Parang wala. Ulang pa rin. Kino ka ba nagtatrabaho? Kino ka ba bumabangon? Sa kape, pastor. Linis kape. Kaya mo bumabangon. Hindi. Minsan tayo, di ba? Bumabangon na para kay Nino. Nagtatrabaho para kay Nino. Gumigising ka para kay Nino. Yung pagkising mo at ang buhay mo para kay Nino. Unless hindi ang Diyos siya, maghahanap pa rin tayo. Pero kagandahan sa Panginoon, kapag siya ang kandungan mo, ang Diyos ang kapahingahan mo, walang makakahadlak sa anong significance doon? Kapag ang Diyos sa'yo, makapangyarihan, ano man ang kaya niyang gawin, God is in control. Naniniwala ba kayo yung pinakamabuti na gusto ibigay sa iyo ng Diyos? Kung walang nakakahadlang sa Kanya, ibig sabihin, lahat ng tagumpay at pagpapala, ibibigay niya sa iyo kasi walang makakahadlang sa Kanya. Tama? Kahit anong mission na lumabot sa atin, kung alam ng Diyos na iingatan ka niya, hindi ang yung bakit walang makakahadlang sa Kanya upang iligtas at ibigay sa iyo yung tunay na kapahingahan at kapayapaan. Amen? Walang makakahadlang. Ano sabi sa Daniel 4:35? Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay binigilang na wala. At kanyang ginagawa ayon sa kanyang kalooban sa buwan ng langit at sa mga nananahan sa lupa, walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo?
Lahat tayo makakaranas ng pagsubok. Lahat tayo matatakot. Lahat tayo magkakaroon alalahanin. Napapagabag tayo. Pero I tell you, sinasabi ng Diyos, wala rin makakahanda upang ikaw ay bigyan niya ng kapahingahan, bigyan niya ng kagalakan, bigyan niya ng tagumpay at pagpapala sapagkat walang makakahadlang sa Kanya. Amen? Yun, yung ibig sabihin. Pahinga ka bakit? Wala ang Diyos na pwede humadlang sa Kanya. Gagawin niya sa iyo ang pinakamabuti na ng pinakamabuti. Wala nga hadlang. Kaya mapahinga tayo eh. Kahit sa Satanas, hindi kayang hadlangan yun. Walang makapagsasabing anong ginagawa mo. Walang magbibigay sa Kanya ng advice o sino man. Kaya ang Diyos, naniniwala ka, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pinakamabuti para sa iyo. Pahinga rin. Hindi, Panginoon, Pastor, ito mo nangyari sa buhay ko. Hindi yan. Kahadlangan ng Lord yung mga bagay ng pangit, pero ibibigay sa iyo yung plano tayo din sa iyo ng Diyos. Yun ang maganda. Kaya natin magpahinga sa panahon ng bagyo. Bakit? Tutulungan tayo ng Panginoon. Ang kalooban pa rin lagi ang masusunod. Kalooban pa rin. Minsan, di ba, hindi naman natin maiwasan na disiplina tayo ng Panginoon. Kasi may ginagawa tayo. Hindi maganda, hindi tayo perfecto. Pero sa pagdidisiplina ng Panginoon, mararanasan mo pa rin pagkalinga niya. Ano sabi dito sa Hebrew 12:6 and 10? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon na kanyang hinamahan at pinararusan ang bawat ininuturing na anak sapagkat tayo kanyang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanyang minamabuti. Ngunit dinidisiplina tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo makabahagi sa kanyang kabanatan. Anong nakita natin? Pag tayo nagsasuffer o nakakaranas ng mga pagsubok, sino gusto pagsubok? Wala natin kasi mahirap eh. Hindi nakakatuwa. Sino dito may pagsubok na kami? Wala kami pera, wala kami makakain. Wala gano'n eh. Sino ba? Na-apektuhan ka. Pero ang pinakamaganda sa Panginoon, nangyayari yan upang makita natin na may Diyos na may kontrol ng lahat, na kaya ibigay sa iyo ang pangangailangan mo sapagkat walang makakahadang sa Kanya upang i-bless ka niya. Di ba? Pahinga kayo. Kaya sabi dito, makibahagin tayo sa Kanyang kabanalan. Kasi ang pagsubok ibinigay sa iyo ng lampas sa iyong kakayahan, sabi sa Korinto, hindi magtatagumpay ka. Iyon ang gusto ng Panginoon, makita mo na may Diyos na nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang magtagumpay. At ang pagsubok na yan ang magiging susi rin patungo sa iyong kabanalan. Kaya walang pangit sa luti. Lahat ng nangyayari sa atin na pinahintulutan ng Panginoon para sa ikabubuti ng lahat ng taong sumasampalataya sa Kanya. Ay Lord, nakaparanas ako ng ganito. Hindi pa po yan ang diin. Kumbaga, proseso po yan. At minsan, nangyayari yan for the great things na mangyayari sa buhay. But, alimbawa na sa buhay ko, kung di naman tayo alam, nandito po ba ako? O iisipin, kasi ganyan, dahil tayo sumbong, di ba? Pinahintulutan ni Lord yung mga hindi magagandang nangyari sa buhay natin for the great things that once in your life ni Lord. Ano mang plano ng Diyos sa'yo, makakabuti sa'yo. Kaya nga sabi ko, di ba, paano ka tutubog doon sa mga pangyayari din sa buhay mo? Ikaw ba'y palayo kay Lord? O palapit kay Lord? Pag palapit ka kay Lord, maging malakad ka dahil kilala mo ang Diyos. May kapahingahan ka at may kabanalan na nahanda sa iyo ang Panginoon patungo na makasama ka niya. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ng Diyos hanggang di ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Doon mo sa hahanapin kay Lord. Ano kasi mahirap? Yung kapayapaan hindi natin hinahanap sa ating Panginoon. Kaya minsan even Christian, di payapa. Bakit? Hindi niya hanapin kay Lord ng kapayapaan eh. Kaya sabi ni Lord, ang binibigay kong kapayapaan, ibang-iba. Ibang-iba sa mundong ito. Bakit? Ang pera ba, mabibigay siya kapayapaan? Panandalihan lang. Di ba? Mabibili mo lahat. Pero the end of the day, parang, hindi ka maging payapa. May kilala nga ako, truwede ni Pastor Mike yun eh. May pera 1 million sa bangko. Pag nababawasan ng 1 million yung pera sa bangko, ano siya, kaso sumaka ka nito, 1 million na hindi ko pera. Pag nababawasan ko, under ng 1 million, nag-aalala na siya. Wala siyang kapayapaan. Ano ibig sabihin doon? Hindi sa pera o anumang bagay dito sa mundo ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan, kundi ang Diyos lamang ang kapayapaan. Amen? He is the Prince of Peace. Kaya sino may gusto ng kapayapaan, huwag mo hanapin sa mundo kundi sa Diyos lang.
Kasi pinagagalingan ng kapayapaan. Ang tanong sa mga Kristiyano, siya ba ang kapayapaan mo? Tanong sa katabi mo, siya ba ang kapayapaan mo? O ibang bagay dito sa mundo? Kasi hindi ka magiging payapa. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ano sabi sa Romans 5:2 and 11? Aking Diyos at Hari, at pahinga ko ng tulong ay inyong dinggin sapagkat sa inyo ako nananalangin. Ngunit magagalak nawa ang lahat na nangangulong sa inyo, magsiawin nawa sila ng may kagalakan. Ingatan niyo sila na nagmamahal sa inyo upang sila ay mapuno ng kagalakan. Pag tayo po'y lumalapit sa Panginoon, hindi pwedeng hindi mo mararanasan ang kapahinga at kagalakan. Totoo po yan. Ganyan ang sabi sa akin, your presence there was an fullness of joy. Ang tanong, nasa presensya ka ba ng Panginoon o presensya ng iba? Kung ang kaligayahan mo mundo, hindi mo mararanasan talaga ang pakayapang kagalakan ng Diyos. Kung satisfied ka sa gawain ng mundo, I tell you, hindi ka masasatisfied po kayo. Kaya marami iba. Ba't kaya hindi ko maranasan ng kapayapaan, hindi ko maranasan ng kagalakan, kaligayahan? Kasi nga, hindi mo alam kung sino yung talagang pinanggagalingan ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Kung sabi ko sa inyo, ito yung aming katotoo. Kasi kakala ko ng sino mga tatay dito, pakitaas sa kamay. Di ba? Ewan ko lang, sa panahon na tayo wala ka sa Panginoon, anong kaligayahan natin? Mundo. Nagsabi pa nga ako, Pastor, may Kristo naman ako, tuwindin ko nga eh. Di ba na, Kristo sa bungan? Yun ang napapano. Minsan, mga bagay na yung mga bisyo, papaligaya. Pero, pagsamantala lang eh. At the end of the day, malungkot ka. Bakit? Nag-aaway kayo ng misis mo, nag-aaway kayo ng pamilya mo, may sakit ka. Because of sa mga bisyo. Hiwalay ka sa asawa mo, bakit? Dahil maling relasyon. Akala mo manadali, panghabang buhay na kaligayahan, di pa rin mag-aanap na naman. Kaya sabi ko sa inyo, unless hindi ando sa kaligayahan mo, hindi ka masasapos sa kaibigan. Wala kang contentment. Wala kang pagkaroon ng satisfaction sa meron ka. Kaya dapat maintindihan natin. Minsan, salisigin natin sarili natin. Satisfied ba ako sa aking Panginoon? Kasi pag satisfied ka, panatag ka. Kasi kilala mo ang Diyos. Amen? Kilala mo ang Diyos. Sabi nga sa Juan ang magkaroon ng buhay na walang hanggan ay pagkakaroon ng pagkakakilala mo sa ating Panginoon. Na siya ang Diyos, na anak ng Diyos, kilala mo siya. Ano ba sabihin noon? So pag ang ating Panginoon ay meron kang malalim na relasyon, panatag ka sa lahat ng sitwasyon. Ayaw mong umawit magalak. Kahit sa panahon ng mga pagsubok at bagyo, magtatagumpay ka sa pagkat ito'y pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. Kasi kilala mo ang Panginoon na pinagtagumpayan na ni Lord ang lahat na klase ng kahirapan dito sa mundo. Ano sabi dito sa 1:16-33? Sinasabi ko sa inyo mga bagay nito upang magkaroon kayo ng kapayapaan. Hinibigyan tayo ng kapayapaan, sabi sa Panginoon, sa akin, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, ngunit magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Kaya sino man ang na kay Kristo ay ang victorious conqueror. Hindi talunan. Pastor, talunan ako ng aking sitwasyon sa buhay, sa relasyon ko. Pastor, hindi na yata ako makakaon sa utak, wala na akong pag-asa. Hindi. Kasi ang iyong identity, hindi sa nakaraan. Ang identity mo ngayon ay na kay Kristo na nagtagumpay sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok dito sa mundo. Amen? Ano yung unang pinagtagumpayan ng ating Panginoon sa Kristo? Ano ang number one problema ng tao? Hindi naman pera kaligtasan. Yung buhay na wala hanggang wala tayo niya dahil sa kasalanan. Yan ang number one na kailangan ng tao. Ibinigay sa iyo ng Diyos. Ano pa ba ang hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos? Kung pinagtagumpayan niya ng Panginoon, anong bagay pa hindi kaya pagtagumpayan ng mga taong sumasampalataya, nagtitiwala sa Kanya? Kaya dito makikita natin na ibinibigay sa atin ang kapayapaan. Yung sitwasyon na meron kapayapaan, sinabi ng Panginoon, pinagtagumpayan ko na yan. Sino dito mga anak kay Kristo? Ibig sabihin, tagumpay ka. Sabi sa tayo, tagumpay ka. Tagmo kang talunan. Di ba? Pag victorious, masaya, magalak, di ba?
Kaya pag tayo umaawit sa Panginoon, that you are victorious, aawit ka na may kagalang. Aawit ka na masaya at kapayapaan sapagkat alam mo na ang Diyos na sinasamba mo ay ang Diyos ng tagumpay, the banner of victory. Amen? At tinan mo ulit at tabi mo. Tagumpay na ba ako? Wala pa rin ano. Kasi magtiwala tayo sa Panginoon. Ang sabi nga sa Isaiah 25:4, ikaw ang takbuhan ng mga dukha at ang mga nangangailangan. Sa panahon ng kahirapan, ikaw ang kanlungan. Sa panahon ng bagyo at sa lilig na panahon ng tag-init, sapagkat ang paglusok ng mga malulupit na tao ay parang bagyong humakas sa kanila. Ano ibig sabihin dito ng ating ng Panginoon sa atin? Meron tayong tatakbuhan. Meron tayong kanlungan. Ano mang sitwasyon na nangyayari sa ating buhay na parang mabaksak tayo sa bigla, tagumpay ka. Bakit? Dahil ako ang Diyos na hindi nagbabago. Ako yung panahon ni Abraham, Isaac at Jacob na nagbigay ng tagumpay at naging panahon mo at susunod ko mga taon, ako pa rin ang Diyos na nagtagumpay at hindi nagbabago. Amen? Ano sabi sa Hebreo? Pununin natin, 13:8. Si Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon, at magpakailanman. Ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Ano man sitwasyon na meron tayo ngayon, mag-iba man ang mundo, masira man ang mundo, ang Diyos na sinasamba natin, ay ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan, magbibigay sa iyo ng tagumpay, magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Ang sabi ng Panginoon, kilalanin mo ako kung kailangan mo unawaan pag naging panatag ka. Alam niyo po, sa buhay natin, lahat po wala seguridad. Isa lang. Ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? Lately lang, nagkakaroon kami ng mga libro dito. Nagkakasunod-sunod yung kaglisan. Marami po ang pumapanaw. Ang mga biglaan minsan. Yung pastor Makali, ganun din. Kaya sabi nga namin, talaga maisip mo ang buhay talaga, kahit sabi mo ano, hindi mo masisiguro hanggang kailan talaga. Pero ang masisiguro lang natin, ang Diyos natin hindi nagbabago. Amen? Ang Diyos natin mananatili magpakailanman. Siya pa rin ang Diyos na magbibigay sa iyo kapahinga. Siya pa rin ang Diyos na kanlungan mo. Siya pa rin ang Diyos na kapayapaan mo. Siya pa rin ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay para ibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin na ito. Praise God, hallelujah. Tapos tayo ay manalangin. Kung ba close your eyes? Ang maraming Diyos na po ay nagpapasalamat. Sa sitwasyon na Panginoon sa nangyayari sa mundong ito, wala kang upang kontrol. Wala kaming kakayahan, Panginoon. Limit lang, Panginoon. Pero isa lang ang kakayahan namin. Sa manalangin, lumapit sa inyo. Lord, ang nangyayari sa aming paligid, hindi nagbibigay ng kapanatagan. Kulit ako. Nagbibigay ng alalahanin. Nagbibigay sa amin, Panginoon, ng Panginoon, Lord, may kumpunod pa ba kayo sa lahat na nangyayari? Pero Lord, salamat sa salita mo. Diba, muli mo kami pinakasahin ng aming espiritu sa pamamagitan ng salita. Hindi sa aming kayamanan, hindi sa aming mayroong kami tinataglay, kami mapapanataw. Sundi sa inyo lamang, Panginoon. Lord, hindi kami sensitive sa mga problema, mga pagsubok. Ibig sabihin ng Panginoon na kailangan kami lagi sa inyong sa inyong tulong. At sa oras na ito, Lord, dalaran ka na sa inyo. Ano man ang digmaan sa aming buhay ngayon, ano man ang nangyayari, Lord, alam mo ito, Panginoon, sa pagtulan na iyo sa iyo. Alam mo yung future. Alam mo yung naharap yung past. Kaya sa oras na ito, Panginoon, bukas sa aming puso, ipagpapakababa sa inyo, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang hinaharap namin, Panginoon, tulungan niyo po ba? Maging ang bansa namin, maging, Panginoon, ikanaan, ginumiya namin, Panginoon. Maging mga finances namin, Lord, sapagkat magkakaroon ng pagtaas ng mga bilihin, ng gasolina, lahat po, Panginoon. At pwede magbigay sa, at gagamitin ng kaaway na magbigay ng takot alalahanin sa amin. Pero Lord, tapat tayo sa inyong mga Panginoon, sa inyong salungan. Magiging panatag kami, Panginoon, sapagkat sinabi ng mga pinagtakumpayan nyo na yan.
Yung pamatayan na pinagtagumpayan nila, ano ba yung hindi namin magtagumpayan? Sapagkat kayo sumasa amin. At tutulungan mo kami, Panginoon, kung ang lahat ng pagsubok na ito. Ano mang pagmunang meron kami, Panginoon, alam namin, Lord, mapagpatagumpayan namin ito. Sapagkat sinabi mo pa, hindi mo ito ibinigay sa amin na hindi namin tao. Kundi kaya namin sapagkat kasama ka namin sa laban na ito, sa digmaan na ito ng aming buhay. Sa araw-araw na aming buhay, Lord, may digmaan kami, pero Lord, salamat. Sapagkat ipinakita mo sa pamamagitan ng salita, kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kayo ang Diyos ng kapaniganan. Kayo ang Diyos ng tagumpay ng kakayanan. Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat sa inyong pangako. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pagkados niyo ay hindi inilihim sa amin, kundi patuloy kayo nagpapakilala sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng lahat ng nilikha mo dito sa mundo. Ipinakita mo ang may Diyos na may kontrol ng lahat. Kayo po yung Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, na ito po ang nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.